Alhamdulillah. Ustad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi. May nagtanong dito, Ustad, sa iyong Facebook page. So, napakaganda ng katanungan na ito. Ito'y maaaring naranasan ng ating mga kapatiran at maaaring ito ay naghahanap sila ng tamang kaalaman o kasagutan. Paano ba? At kung sakali man mayroon mang sa in future na mga kapatid natin ay makaranas nito, at least ay makapagbigay tayo ng advice. Even to me, to myself. Hindi natin alam. Pero inshallah ay ipagduan natin sa Allah na hindi na mangyari ito sa atin. No? Ito yung mga bagay na ito. Ito po yung mga katanungan, mga kapatid. Isa sa mga nagtanong sa follower ng ating buting Ustad Alimuddin. Ito yung katanungan niya po. Assalamualaikum, Ustad Louie. Kumusta ka na? Ay, hindi po yan. Hindi po yan. Ito po yan. Ako ay may katanungan. Ano po ang hatol sa babaeng Muslim na nag-iwan sa kanyang asawa para sumama sa ibang lalaki na hindi Muslim? Pagkatapos po, ay gusto niyang makipagbalikan sa kanyang asawang Muslim. Pagkatapos na makipaglandian, ay wala yun Ngunit siya ay nabuntis na. Sipon niyo yun? Makikipagbalikan dun sa kanyang asawang Muslim na nabuntis na pagkatapos ng makipaglandian? Subhanallah. Sana po ay masagot niyo po para malinawan po kami kung ano ang pananaw ng Islam patungkol dito. Maraming salamat. Hindi na Subhanallah. Masakit. Oo. Masakit yung mga ganong katanungan. Oo. Parubdob, no, yung katanungan. No? Subhanallah, no? Ito yung nakakalungkot ba na nangyari talaga yan sa mga kapatid nating mga Muslima. Ang bagay na yan. Siguro dahil sa walang kaalaman. Ganito kasi yan. Ang pinakaugat ng lahat ay ang kamangmangan. Kasi pag mangmang ang isang tao, wala siyang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pag walang takot siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, gagawin niya ang anumang naisin niyang gawin. Diba? Idha fuqidatil haya, fasna ma shit. Nakalasalam na kapag nawala ang hiya ng isang tao, gagawin niya ang anumang naisin niyang gawin. Gawa. Yun yung nangyari sa kanya. Diba? So, akala siguro na mga kababaihan natin, naway patawaran sila ng Allah subhanahu wa ta'ala at gabayan, na okay lang na para bagang pag sila'y umalis mismo, okay, ibig sabihin, ibig sabihin ay antay na yung marriage. Kumbaga, wala ng kasal, invalidate na yung kasal. Wala ng visa ng kasal. Para yun ang kanilang mindset. Kapag ang babae mismo ang mag-decide o ang babae ang aalis. Sa Islam, hindi ganun. Kahit pa umalis ang babae ng ilang beses, kahit pa sabihin ng babae ng 100,000 times na hiwalay na tayo, hindi may consider na hiwalay. So, ibig sabihin, sa kaso niya... Kahit sa gumawa siya ng ganon? Hindi kasi gumawa siya, umalis siya, tapos saka pa nagawa yung bagay na yun. Diba? So, malinaw. So, ibig sabihin, yung pag-alis niya, since na siya mismo yung nag-decide na umalis, parang siya yung nagipaghiwalay. Malinaw? So, sa Islam, kapag ang babae ang mag-decide na magkahiwalay, ay hindi consider yun sa Islam. Diba? Sapagkat ang talak, liman akadasak. Nakalagay sa Salam, ibig sabihin, ay ownership ng lalaki. Ibig sabihin, yung liability na yun sa lalaki lamang. O yung tinatawag na konsiderasyon ng talak. No? Kaya nga, kahit biro nga sa lalaki, consider yun na talak kahit biro yung talak. You know? Pero sa babae, hindi yun. Hindi kinoconsider yun. Kaya, kahit sabihin, yung kaso niya, siya yung humiwalay doon sa lalaki, sa brother, still na mag-asawa pa rin sila. Sapagkat hindi... Kasi wala naman kagustuhan yung lalaki na makipaghiwalay sa kanya. Hindi niya inaprubahan. Hindi inaprubahan. Ay maaari, tanongin natin kung inaprubahan man ng babae. Sabi, kung inaprubahan man, so kailangan kung sakasakaling inaprubahan. Ibang sitwasyon yun. Diba? That's another case. Kasi maghihintay pa siya ng idda bago siya sabihin natin na pag-asawa ng ng iba. Sabihin naglandi. Problema pa rin niya. Kung sabihin natin, granting without accepting na sabihin natin na, sige, i-grant natin,
Pagpalagay natin na inaprubahan ng lalaki, hindi pa rin pwede sa kanya na mag-asawa siya ng non-Muslim. Isa pa yun. Isa pa yun. Dahil sa non-Muslim na lalaki. Non-Muslim yun eh. Di ba? Malaking So, ano yun, mas malaking issue yun. Ang pangalawa dito, kung inaprubahan ng lalaki ngayon, bakit pag gusto bumalik ngayon sa kanya para maging asawa? I mean, ibig sabihin, yung question na yan, palagay ko hindi inaprubahan ng lalaki. Hindi tinalak ng lalaki. Siya mismo yung sabi natin na makipaghiwalay. Pero unang-una, we don't know kung anong rason bakit siya umalis. Di ba? O ano talaga yung dahilan. Pero nakalagay sa kasi sa tanong, yung dahilan sa lalaki. Ibig sabihin, mayroon siyang nagustuhan na ibang lalaki. Samantalang, naka-tie up pa siya yung kanilang marriage doon sa tinatawag na Muslim na lalaki. So, ibig sabihin dito, yung kanyang ginawa ay karumal-dumal. Isang, kumbaga, saibuzani ang tawag sa kanya. Ibig sabihin ay stoned to death. Malaki pagkakasala ang yun. parusa sa kanya, kung i-apply ang sharia sa kanya. Yung dating panahon talagang... Actually, kahit man ngayon, This time, pwede gawin yan. Kung ito ay ang kaso niya na-raise sa authority, na-raise sa tinatawag na court, no? At pagkatapos tinignan ng korte, inimbestigahan, tapos nag-decision ng korte na yun ang hatol sa kanya, mangyayari yun. Okay? Mangyayari yun according sa tinatawag na, sabihin na judicial decision ng korte. Pero since na kasi yan, kung ano kasi, authority kasi mag-apply niyan yung stoned to death, o hindi yung sinumang individual. You know? Hindi ang sinuman. No? Pero we're talking about the Sharia law, yun talaga yung mangyari sa kanya. Okay? Stoned to death. Now, since na, I think, sa Pilipinas nangyari yan, siguro, so walang Sharia sa atin. I mean, hindi nangingiba. Mayroong Sharia, pero hindi nangingibabaw yung Sharia sa lahat ng kaso. You know? So, hindi siya applicable. Yung ganitong klase ng kaso sa atin sa Pilipinas, since na minority tayo. Under pa rin tayo ng, somehow, under pa rin tayo ng Constitution ng Pilipinas. May mga ilang practice tayo na ina-allow ng Constitution bilang mga Muslim tayo. Yung mga family code, at iba pang mga bagay. You know? Ina-allow sa atin yun. Pero ganitong bagay, no? So, ibig sabihin, kapag ina-apply na Sharia sa kanya, is stoned to death talaga. Kasi, gumagawa siya ng pangangalo niya sa hindi pa Muslim, di ba? Nasamantalang, hindi pa siya talak doon sa kanyang asawang lalaki. Gusto ko lang linawin, siguro itong sitwasyon na to, maaaring long distance yung mag-asawa. Kasi paano mangyari to na, di ba? Bawa, nangyari siguro to, yung babae nag-abroad, o kaya maaaring yung lalaki nasa abroad, tapos yung babae nasa Pilipinas, kaya nahulog sa ganitong sitwasyon. Pwede mangyari din yan. Pwede rin din silang magsama physical. Makakaalala mo yun? Kasi since na yung vague yung tinatawag na yung tanong, hindi masyadong detalyado. Tapos tama nga yung una mong kasagutan, Ustad, na pumapasok yung kamangmangan. Kasi kung talagang mayroong kaalaman yung babae at nahasa siya sa kaalaman ng Islam, hindi niya magagawa yun. Kasi yung parusa, isipin mo yun. Yung parusa. Walang duda, matindi yung tapos parusa. Tapos pumatol pa sa non-Muslim. Matindi yung tinatawag na yung... Which is they are not allowed to marry a non-Muslim. O nakalagay sa hadith ng Rasulullah yung, alam mo ba yung parusa sa yung mga nangangalon niya sa araw ng paghuhukom? So ilalagay lang siya sa hurno, na parang hurno sa tinatawag na araw ng paghuhukom, which is yan ay mangyayari sa barzakh. Anong barzakh? Yun yung lifespan between the death and the day of judgment, which is yung interval. Okay? Na kung sa ito yung parusan yan. Ilalagay siya sa irang pugon, na kung saan ang pugon na ito sa ilalim, sa itaas ay makipot at sa tawag dyan, ibabaw ay malawak, tapos sa ilalim nito ay apoy. At kapag ito ay umaapoy na siya, ibabaw sila, pag sila ibabaw, wala sila lalabasan, bagos mauhulog sila sa tinatawag na So ganun, mag-iiyak-iyakan, talagang sisigaw sila sa tinatawag na tindi ng sakit. Dahil sa parusa na yaon, iyadan billah. Kung batid lamang nila, subhanallah, yung mangyayari sa mga nangangalon niya. No? So yun yung nakakalungkot. Grabe yan, subhanallah. Siyempre po, Ustad, yung ganyang sitwasyon ba? Paano kung nabuntis no? Mayroong anak. Nabuntis na. Isa pa yun, another case pa yun, di ba? Ang anak ng pangalo niya. Nabuo yung anak. So ano magiging niyan, Ustad? Maghuhukom dyan. Walang duda. Another hukom pa yun. Anong hukom doon? There's another case, sa patong-patong yung tinatawag na pagkakasala sa kanya. Yung kanyang anak ay ano magiging sitwasyon ng bata pag ano siya ng pangalon niya? Ang tawag siya na isang kakahiyan pa rin yun sa bata, no? Isang kakahiyan pa rin sa bata. Sa bata, walang kasalanan. Lang, kakahiyan niya na nabuo siya pero ma-consider siya na wala siyang, hindi pwedeng i-apelyido
yung bata na Doon sa- anak sa pangalo niya sa lalaki, hindi pwede. Bago siya ikabit yung apelyido sa tinatawag na babae. Sabihin, magiging unknown yung kanyang ano. Sa ano kasi sa atin sa Pilipinas, anak man siya ng pangalo niya o hindi anak ng mga ngalo Kung niya, sino yung asawa mo, tatay, tatay. ikabit yung apelyido. Sa Sharia, hindi. Once na kapag ang anak ay bunga ng pangalo niya, hindi pwedeng ikabit yung tinatawag na apelyido sa which is sa lalaki, sa babae. Okay, sa babae siya. So, yun magiging circumstance talaga doon. No? So, yadan billah, naway pangalagaan ng Allah yung ating mga kababaihan. Kaya naman, ang susi talaga sa mga bagay na yan, yung kaalaman. Okay? Ang kaalaman sa, sabihin natin sa Islam, sa mga batas, mga ganito mga klase ng mga ganyan. Yung babae that time, yung brother natin, Muslim. Pero yung asawa niya, non-Muslim. Nandito sa abroad dati yung lalaki. Tapos, nabuntis ng asawa ng iba. Yung sa Pilipinas. So, naghingi sa advice sa mga brother hanggang sa isang brother natin sabi, humingi tayo ng advice sa mga mas maaari sa napaputok. humingi tayo ng advice sa mga alim natin, mga ulaman natin. Ayan. So, alhamdulillah, na-advisean siya ng isang ustad natin sa North yun na isipin mo, sabi nung kuwan. Kasi may mga anak na sila, ustad na eh. May dalawa silang anak na nauna, tapos nabuntis yung asawa niya ng iba. Pero hindi pa Muslim ang asawa na nun. So, dalawang pagpipilian mo lang, sabi nung ustad natin, mag-isip ka kung ihiwalay mo ang asawa mo, ang magsasayper niyan, lalo, yung mga anak niya na dalawa. Ngayon, tatanggapin mo pa rin yung asawa mo, is either na Asawa niya talaga or asawa niya, yung babae. asawa niya? Oo. Okay, kinasal sila. Kaso, yun nga, nagloko yung asawa ng babae nung nandito sa Saudi, Okay. pero non-Muslim pa yung babae nun. So, kung tatanggapin mo, nasa sayo kasi ikaw lang magsasayper, halimbawa yung masasaktan ka o ano, whatever. Alhamdulillah, masyala yung kapatid natin sa tinanggap pa rin yung asawa niya. Hanggang sa that time, yun yung dahilan na nung tinanggap niya yung asawa niya, nagbalik Islam yung babae, Nagbalik Islam. nagpakabuti hanggang sa sabi ng ustad natin, umalis kayo sa lugar na yan. Lumipat kayo, maghanap kayo ng ibang lugar. Alhamdulillah, mayroong isang kapatid din natin sa Barting Bicol, binigyan sila ng maliit na kubo, ganyan. Alhamdulillah, ustad, hanggang ngayon, masyala yung pamilya nila, yung asawa niya naging matuwid. Masyaallah, tabarakallah. Yun yung naging dahilan. Nung pagtanggap nung tinanggap pa rin ng asawa niyang lalaki, nagpakabuting babae. Yan. Nikaba yung babae ngayon, nag-aaral sa Islam. Kaya lang. Masyaallah. Tinanggap niya yung anak niya sa labas. Sa labas. May anak na yata ulit sila ngayon, dalawa. 5 na yata anak nila. Masyaallah, yung kapatid natin ngayon. Alhamdulillah. Kanya-kanya kumbaga. Pero that time, hindi naman Muslim pa yung babae. Oo. Iba yung case nung may nagtanong na Muslima na yung kapatid natin. Oo. Tapos, naging gano'n. Ibang usapan na yun. Subhanallah. Yun. Sinare ko lang yung ustad. Masyaallah. Sana all. O kasi nakakita siya, gumita siya ng marami. Bakit ako sabi na yun lang yun. Sinare ko lang yung ustad yan. Yung true story yun. Masyaallah ganda. Masyaallah. Yun talaga, alhamdulillah. I mean, kanya-kanya tayo yung bawat makam sa Islam may mga bawat unique na kwento ba na kanilang pagyakap. So marahil yun ang kadar Allah na kung saan ay and then of course after all pagkasalaman at least binabawi ito sa pamamagitan ng pagbabalik loob. Di ba? Al-Islam yajibu ma qabla wa tawbatu yajibu ma qablaha. Ang sino mang yumakap sa isang taos puso, lahat ng kanyang mga nagawang kasalanan ay buburahin ng Allah. Allahu Akbar. At ang sino man nagbalik loob sa Allah, ay lahat ng kanyang mga nagawang kasalanan ay buburahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Yun lang naman Alhamdulillah. Inshallah. So yun, maraming salamat sa nagtanong. At least, talagang naging bala yung aming diwa. Subhanallah. No? Subhanallah.